Class, let's start. Magandang pag-uwi din, Bravo. Magaling po. Handa na bang lahat na matuto ngayong araw? Opo. May lumilis sa ating klase ngayong araw? Wala po. Wala po. Mahusay. Ako'y natutuwa sapagkat ang lahat ay nais matuto at kumpleto sa ating attendance ngayong araw. Ay magkakaroon na tayo ng isang aktibidad. Na pinamagatang push or pull factor. Ruwi, maaari mo bang mag-share screen ka at i-access na ang ating Google Classroom at i-click lang ang Energizer. Para naman sa iba ay maaari na rin kayong magsimula. Siguraduhin basahin na mabuti ang mga panuto upang makasunod sa ating laro. Ayan, nasiyahan ba kayo sa ating aktibidad ngayong araw? Opo. Mag-thumbs up lang or mag-heart kung naunawaan ang aking tanong. Matapos ang ating aktibidad ay dadako na tayo sa ating talakayan. Magandang umaga mga mag-aaral. Tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Ako si Teacher Ann, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Bago tayo magpatuloy ay narito muna ang ating layunin na ipapaliwanag ang konsepto ng migrasyon at natutukoy ang mga dahilan nito sa pamamagitan ng pagkilala ng push at pull factor at naiuugnay ito sa mga sitwasyong nagaganap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Handa
Handa na ba kayong matuto at maging isang tagapakinig sa araw na ito? Opo. Sa bahaging ito, ating tatalakayin ang isang mahalagang konsepto sa araling panlipunan. At ito ang migrasyon. Aalamin natin kung ano ang kahulugan ng migrasyon at ang mga dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Una, alamin muna natin kung ano ang migrasyon. Ang migrasyon ay tumutukoy sa proseso ng pag-alis o paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang manirahan, magtrabaho, maghanap ng mas magandang oportunidad. Halimbawa, may mga pamilya na lumilipat mula sa probinsya patungo sa lungsod upang makahanap ng trabaho. Mayroon ding mga Pilipino na pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Ang mga sitwasyong ito ay malinaw na halimbawa ng migrasyon. Ngayon naman ay aalamin natin kung bakit nagkakaroon ng migrasyon. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit lumilipat ang mga tao. Ito ay ang push factor at ang pull factor. Una, ang push factor ay tumutukoy sa mga negatibong salik o dahilan na nagtutulak sa mga tao upang umalis sa kanilang lugar na tinitirhan. Sa madaling salita, ito ang mga problema o sitwasyon na nagiging dahilan upang mapilitan ng isang tao na lumipat sa ibang lugar. Halimbawa ng push factor, kahirapan, kakulangan ng trabaho at digmaan, kalamidad, mataas na antas ng kriminalidad, at kakulangan sa edukasyon o serbisyong pangkalusugan. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, maraming tao ang napipilitang umalis upang makahanap ng mas maayos na pamumuhay. Samantala, ang pull factor naman ay tumutukoy sa mga positibong salik na naghihikayat sa mga tao upang lumipat o magtungo sa ibang lugar. Ito ang mga oportunidad o magagandang kondisyon na nagiging dahilan upang piliin ang isang tao na manirahan sa ibang lugar. Halimbawa ng pull factor, mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas ang sahod, mas magandang kalidad ng edukasyon, may maayos na sistema ng transportasyon at maging mas maligtas na pamayanan. Dahil sa mga benepisyong ito, maraming tao ang naaakit na lumilipat sa mga lugar na may mas magandang kalagayan ng pamumuhay. Sa kabuuan, ang migrasyon ay mga paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar upang maghanap ng mas magandang oportunidad sa buhay. Ito ay maaaring dulot ng dalawang dahilan. Una ay ang push factor o mga negatibong salik na nagtutulak sa mga tao na umalis sa kanilang lugar. At ikalawa naman ay ang pull factor o mga positibong salik na humihikayat sa mga tao na lumipat sa ibang lugar. Sa pag-unawa sa migrasyon, mas nauunawaan natin kung bakit maraming tao ang naghahanap ng mas magandang kinabukasan sa ibang lugar. Naunawaan ba ang ating talakayan ngayong araw? At dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa migrasyon. Sana ay mas naging malinaw sa inyo kung ano nga ba ang migrasyon at kung bakit ito nangyayari sa ating lipunan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Muli, ako si Teacher Ann, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Naunawaan bang ating talakayan ngayong araw? Opo. Mag-thumbs up lang or mag-heart kung naunawaan ba? Mahusay, ako'y may katanungan. Ano nga ba ang pull factor at push factor sa migrasyon? RJ? Ano nga ba ang pull factor at push factor sa migrasyon? Ang push factor po, ma'am, is negatibong epekto po ng migrasyon at ang pull factor naman po ay positibong epekto ng migrasyon. Mahusay, ang iyong kasagutan ay tama. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pagtataya kung kayo nga ba ay natuto or may natutunan sa ating talakayan. RJ, maaari mo bang i-share screen ang ating pagtataya?
I-access mo lamang ang ating Google Classroom para makita ng iyong mga kaklase. RJ, maaari ka naman mag-share screen para makita ng iyong mga kaklase. I-access mo lamang ang ating Google Classroom at i-click ang electronic quiz. Okay, nakikita ko na, RJ. Buksan mo lang ang ating Google Classroom. Ayan. At yung sa iba, maaari na rin kayong mag-umpisang sumagot. Ma'am, tapos na po. Ma'am, tapos na po. Sino ang mga nakakuha ng perfect score? Ako po, ma'am. Ako po, ma'am. Sino pa? One take po. Mahusay. Sapagkat napag-alaman ko na kayo nga ay manood na video lesson. Para sa ating takdang aralin, Maybel, maaari ka bang mag-share screen? Para sa ating takdang aralin, i-access lamang ang ating Google Classroom at click ang Easy Quiz. Okay po, ma'am. Ang deadline niyan ay April 10, 11:59 p.m. I-screenshot nyo lang ang inyong mga kasagutan para ma-record natin at i-submit ito sa ating Google Classroom. Maliwanag ba? Opo. At dyan na nagtatapos ang ating talakayan ngayon.